Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging ng panahon ngayong araw ng Lunes, ika-8 ng Hunyo, taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-latest satellite image, ang bagyong Esther na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay kasalukuyan na nga po itong lumabas na ng ating Tropical Cyclone Information Domain. Samantala, ang kasunod nga po nitong bagyo sa may silang bahagi ng ating bansa na kung saan base nga po sa ating pinakahuling ulat panahon na kung saan taglay nito ang lakas na hangin na umabot sa 89 km per hour, samantalang may pagbugso iyon na umabot sa 117 km per hour, na kung saan kasalukuyan nga po itong nag-intensify or lumakas pa, na kung saan taglay na nito ang lakas na hangin na umabot sa 95 km per hour, samantalang may pagbugso naman na umabot sa 125 km per hour. Habang kumikilos naman nga ito pahilagang kanluran sa bilis na 5 km per hour. Na kung saan nga po bagya nga pong mabagal ang kanyang pagkilos, kaya naman inaasahan po natin na medyo matagal po ito dito sa may silang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. Na kung saan nga po habang ito ay papalapit ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible pa itong lumakas into typhoon category. Kaya naman lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa posibilidad na epekto nitong bagong bagyo sa may silang bahagi ng ating bansa. Samantala, para naman sa magiging track nitong bagyo sa may silang bahagi ng ating bansa, makikita nga po natin na posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Na kung saan kapag ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo, ay bibigyan po natin ito sa local name na bagyong Francisco, ang pang-anim na bagyo na posibleng mabuo ngayong 2026. Na kung saan nga po makikita nga po natin sa pinaka-latest track sa bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan posible nga itong maglandfall dito sa may silang bahagi ng Visayas. Sa lugar po yan ng Eastern Samar, patungo po yan dito sa may area ng Biliran, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, bago makalabas ng ating bansa or makatawid ng ating bansa. Kaya naman lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan dahil sa posibleng mga banta ng pagba at pagguho ng lupa dahil sa inaasahan po natin ng mga pag-ulan sa pagdaan nitong bagong bagyong ating minomonitor. Na kung saan po ang ating mga nabanggit na lugar ay siyang posibleng daanan ng sentro ng panibagong bagyong ating minomonitor sa may silang bahagi ng ating bansa. Na kung saan kahit hindi po tayo ang pinakadaanan ng sentro ng bagyo, inaasahan po natin na base nga po sa ating pinaka-track na sakop ng cone of probability, hagip pa rin po tayo ng mga hangin. Na kung saan inaasahan po natin ang mga malakas na hangin at mga malakas na mga pag-ulan sa pagdaan nitong bagyo. Kaya naman maging alerto at updated po tayo sa mga panibago naming ulat panahon na aming ilalabas ukol dito sa bagong bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa. Na kung saan nga po hagip nga po nito ang area ng Luzon, Visayas and Mindanao, na kung saan may kita nga po natin dyan na hagip nga po ng tinatawag natin na radius na sakop ng hangin. Kaya naman asahan din natin ang mga pag-ulan at mga bugso-bugsong hangin dulot ng panibagong bagyong ating minomonitor, na kung saan kung ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo ay bibigyan po natin ito sa local name na Francisco. Na kung saan kung makikita nga natin ang latest track, may halintulad nga po natin ito sa bagyong Yolanda, na kung saan dito nga po ito dumaan ang bagyong Yolanda dito sa may silangang bahagi ng Visayas patungo naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na kung saan may tulad po natin ang pinaka-track nitong bagyong ating monitor. Na kung saan nga po base nga po sa ating pinaka-climatological track sa buwan ng Hunyo, na kung saan meron po tayong senaryo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at lalapit dito sa may silangang bahagi ng Luzon bago tuluyan kumilos pahilagang silangan, na kung saan magkukurb nga po ang kanyang pagkilos. Yan po yung pinakaunang senaryo. Samantala, mayroon tayong pangalawang senaryo na posible nga pong pumasok ang ating Philippine Area of Responsibility at maglandfall dito sa may area ng Bicol Region, patungo dito sa may area ng Quezon, Laguna, Cavite at Metro Manila, na kung saan talabas dito sa may area ng Zambales,
bago makatawid ng ating bansa. Yan po yung pinaka-senaryo sa buwan ng June kung saan tumatawid ang mga bagyong nabubuo dito sa may ating bansa. Na kung saan posible nga rin po dito sa may silang bahagi ng Visayas, dito po yan sa may area ng Samar, Biliran, Masbate at Romblon, sa lugar ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro ang pinaka posibleng daanan ng sentro ng bagyo. Yan po ay base po yan sa pinaka climatological track sa buwan ng June, na kung saan kapag mayroon pong nabubuong masamang panahon dito sa may silang bahagi ng ating bansa ay siyang pinakadaanan ng mga bagyong nabubuo ang mga nabanggit na lugar. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga posibleng pagbabago sa lagay ng ating panahon. Kaya naman maging alerto at updated lang po tayo sa mga panibago naming ulat pa naming ilalabas. Kung saan posible pang magbago ang track nitong bagyong ating minomonitor. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, inasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng maulap na papuri na sinasamahan ng mga pagkulog at pagkidlat, lalong-lalo na dito sa may area ng kanlurang bahagi ng Luzon. Especially dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur ay inaasahan po natin makakaranas pa rin ng mga maulap na paporin at mapagkulog at pagkidlat na sinasamahan ng mga pag-ulan. Kaya naman posible nga rin po makaranas pa rin ng 50 hanggang 100 mm na mga pag-ulan na posible pa nga rin pong magdulot ng mga pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho naman ng lupa sa mga bundok na lugar. Kung saan lubos pa rin po natin panag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga mababang lugar na kung saan nga po nagbabanta pa rin ang mga pagbaha dahil sa mga nakaraang pag-ulan nating naranasan, kung saan mas prone na tayo sa mga baha dahil sa meron na po tayong tinatawag na saturated na lupa. Samantala, para naman sa nalabing bahagi ng Luzon, inasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng improving weather ang ating mga kababayan dito sa area ng Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Nueva Ecija, Bicol Region, Mimaropa, and Palawan. Na kung saan nga po inasahan po natin makakaranas ng improving weather ang ating mga kababayan. Na kung saan maaliwalas na panahon ng ating inaasahan. Kaya naman, kaya ugaliin pa rin pong uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating mga pangangatawan, upang makaiwas po tayo sa epekto nitong banta ng mainit na temperatura. Na kung saan nga po mayroon po tayong inaasahan na agwat ang temperatura dito sa may Tuigaraw na umaabot sa 34 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Legazpi, 34 degrees Celsius naman ang ating inaasahang agwat ang temperatura. Na kung saan nga po bagya nga pong mas mataas nga po ang temperatura, na kung saan asahan po natin ang malinsangan na panahon. Samantalang dito naman sa may Lawag, 31 degrees Celsius, Baguio 23 degrees Celsius, Metro Manila 31 degrees Celsius, Tagaytay 29 degrees Celsius ang ating inasahang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, inasahan po natin makakaranas pa rin ng improving weather. Na kung saan lubos pa rin po natin pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga localized thunderstorm, na kung saan nagdudulot nga rin po ng mga localized thunderstorm ang hanging habagat, na kung saan patuloy pa rin na umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman lubos pa rin po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga banta ng mga localized thunderstorm. At siyang nagdudulot nga rin po yan ang mga biglaang boost ng pag-ulan, na kung saan nga po kapag natapat sa inyo ang fully developed na cloud cluster o yung mga kaulapan, na siyang magdudulot yan ng mga biglaang boost ng mga pag-ulan. Kaya naman ugaliin pa rin pong maging alerto at ugaliin magdala ng panangga lamang sa mainit na sikat ng araw tulad ng payong at para sa biglaang boost ng mga pag-ulan, lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa magiging agwat ang temperatura dito sa may Puerto Princesa, 32 degrees Celsius, Calayan Islands 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura, na kung saan maliwalas po ang ating inasang panahon sa area ng Palawan. Samantalang dito naman sa may Visayas, sa halos buong Visayas, inasahan din natin nakaranas ng improving weather, na kung saan mababa ang tsansa ng mga pag-ulan sa nasabing area. Ngunit maging alerto lang po sa mga localized thunderstorm, na kung saan magdudulot nga rin po yan ng mga biglaang buhos ng mga paulan, lalong-lalo na po pagsapit ng hapon at gabi. Na kung saan kapag mayroon po tayong namamata ng mga cloud cluster o yung mga kumpul na mga kaulapan at fully developed, asahan po natin na posible nga iyon magbuhos, biglaang magdulot ng mga pag-ulan sa inyong lugar. Kaya naman maging alerto at
ugaliin pa rin magdala ng payong upang mayroon po tayong pananggalamang sa matinding sikat ng araw at bigla ang buhos ng mga pag-ulan. Para naman sa maging agwat ang temperatura dito sa may Tacloban, 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Iloilo 32 degrees Celsius, Cebu 33 degrees Celsius. Samantalang para naman sa maging lagay ng panahon dito sa buong bahagi ng Mindanao, inasahan po natin ang good weather or improving weather ang ating inasahan sa halos buong Mindanao. Na kung saan, maging alerto lang po tayo sa mga localized thunderstorm dito sa may area ng Sorsogon, kabilang ang Bangsamoro. Inasahan po natin makakaranas ng bigla ang localized thunderstorm. Sa mga nasabing iyan, lalong-lalo na po yan pagsapit ng early morning and then pagsapit ng hapon at gabi. Dahil po yan sa epekto pa rin ng hangin habagat na patuloy pa rin na umiiral at mga localized thunderstorm. Kung saan may inasahan po tayong agwat ang temperatura dito sa may Davao na umabot sa 34 degrees Celsius, Cagayan de Oro 32 degrees Celsius, Zamboanga Peninsula 35 degrees Celsius ang ating inasahang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa ating seaboard, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa biglaang taas na mga pag-alon, lalong-lalo na dito sa may area ng Batanes and Babuyang Group of Islands dahil po yan sa epekto ng mga localized thunderstorm, isang nagdudulot ng mga biglaang taas na mga pag-alon dahil sa localized thunderstorm na epekto po yan ng hanging habagat, na kung saan nagdudulot nga po ang hanging habagat ng mga cloud cluster at localized thunderstorm sa nasabing area. Kaya naman asahan pa rin po natin ng bigla ang taas na mga pag-alon. Kaya naman maging alerto pa rin po tayo at ugaliin na maging updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas. Na kung saan kapansin-pansin nga po dito sa may silang bahagi ng ating bansa at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan bagya nga pong mas mataas ang mga pag-alon, nadulot nga po itong severe tropical storm category na ating minomonitor sa may silang bahagi ng ating bansa, na kung saan nagpapataas ng alon ng ating karagatan. Ngunit dito sa sakop ng ating Philippine Area of Responsibility ay banayad ang mga pag-alon na kung saan may slight to moderate ang ating mga pag-alon nating inaasahan. Kaya naman malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayan sa mga nasabing seaboard, na kung saan lubos lang po natin pinag-iingat at pinaghahanda sa mga banta ng localized thunderstorm na siyang magbibiglaan din na magdudulot ng mga pagtaas ng alon ng ating karagatan. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, ikawalaw ng Hunyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat, at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaliktang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin ulat panahon na aming lalabas. Maraming salamat and God bless us all. Ingat po tayong lahat.